Okay. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Yun. So another day, another banatan. Nako. Alam nyo, dito tayo sa ano itong sinasabi natin na nag-number 1 ng Pilipinas? Number 1 na ang Pilipinas. So, ikaka-proud kaya natin tong number 1 na to o ikakahiya natin? Mamaya pag-usapan natin yan. At meron tayong isang breaking news, grabe. Si Hart na ang bagong endorser ngayon ng McDo. Bakit kaya? Sa pag-uusapan natin mamaya yan. At syempre, pag-uusapan din natin tong patungkol sa sugal-sugal na to. Naku po. Iba ang epekto pala nito. Akala natin yun lang na simple lang na addict, na maa-addict ka, masisira ang pamilya mo. Actually, hindi simple. Pero yun lang ang nakikita natin. Meron pa palang epekto to doon sa mga nakapaligid sa'yo. Hindi lang ikaw ang maapektuhan. Pati yung nasa paligid mo madadama. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to this channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. At huwag nyo na rin kalimutang i-follow yung aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay po ba yon? Sige. Umpisahan na kaya natin to. Wait lang ha. Dahil meron akong dito na search kanina. Nandito pa ba yun? Nawala tuloy eh. Asa na yun? Okay. So, ito yun mamaya. Pag-usapan natin to ha. Yung mga mararamdaman mo pag ikaw ay nagsusugal. Sige, umpisahan na natin to. Pero, ito muna unahin natin ha, bago tayo Ito muna yung Yun saan ba tayo nag-number 1 mga pare? Kasi alam natin gustong-gusto ng mga Pilipino na nagna-number 1 tayo sa singing, sa alam mo yon, sa sports. Diba? Number 1 sa buong mundo. Kumbaga, para meron tayong may pagmamalaki gaya ni Senator Manny Pacquiao na pagmalaki natin kasi siya ang pambansang kamao at siya lang ang nag-iisang 8th division world champion. Pero Senator Manny, sana dyan ka na lang sa boxing. Kasi pag sa politics medyo alanganin eh. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung number 1? Ano ba yung sinasabi mo Paring RJ na number 1 na tayo? Good news ba yan o bad news? Tingnan natin. Boom. 20 biggest gambling countries in Asia 2024. So ito yung 2024, okay? Number 1 tayo sa pinakamaraming casino sa Pilipinas. Biruin mo, 76 casino ang nandito sa Pilipinas. Grabe. So, ang daming mayayaman sa atin ngayon na may-ari ng mga kasino. Kasi ito ang negosyo nila. Grabe 76, hindi mo matatawaran. Tignan mo yung Cambodia na pinakamalapit sa atin na number 2. Putya lamang pa tayo ng mahigit 20. Hirap tibagin yan, 76. Diba? At pansinin nyo yung mga ito, Cambodia, Macau, Vietnam, South Korea, Japan, India, yung mga yan, mas maayos pa yung mas maaayos pa yung kalagayan o yung masasabi nating mas maganda yung ekonomiya nila kaysa sa atin. Pero mas marami pa rin tayong kasino kaysa sa kanila. Ibig sabihin, mas maraming kasino, mas maraming mahirap sa Pilipinas. At eto mga kababayan, mga pari, ito yung mga sinasabi nating legit na kasino. Okay? Yung talagang pinupuntahan. Paano pa kaya yung online gambling? Diba? Hindi pa yung counted dyan. Baka mamaya umabot na tayo ng
sa dami ng apps ngayon o yung website na online gambling, baka umabot na tayo ng 150 niyan. Putya yan, hindi na tayo maaabot niyan. Di ba? Grabe. Number 1 tayo sa pagiging sugarol. Proud kayo dyan? Okay, ang ganda eh. Ang ganda ng pag sinabi mong Pilipino, Pilipinas. Ang Pilipinas pagdating sa entertainment, pagdating sa banda, halos sa lahat ng bansa sa Pilipinas kumukuha ng banda. O sa Pilipinas, masasabi natin na may mga pinakamagaling na tumugtog kasi katulad niyan, for example, sa may Thailand, ang titigas ng mga nila, ang titigas ng mga wordings nila. Unlike dito sa Pilipinas, pag kumanta ng English, putya, ang ganda mismo. 'Di ba? Kasi nga, parang ordinaryo na sa atin yung pagkanta sa Pilipinas. At kilala ang Pilipinas pagdating sa singing. 'Di ba? Lea Salonga, si Rachel Ango, sino pa ba? Regine Velasquez. Sino pa ba yung mga malulupit natin dyan? Yung nanalo, si Marcelito Pomoy. Ang dami nating mga magagaling na singers dito sa Pilipinas na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas at kilala sa buong mundo. Putya, pero ang Pilipinas din ang kilala pagdating sa korupsyon. Number 1 din tayo dyan. At ito pang ang isang number 1 sa atin. Putya, imbis na ang number 1 sa atin yung maging positive, ang nangyari negative. Tingnan mo, gambling, number 1 ka, putya, nakakahiya yan. Kaya ang daming pumupunta sa atin dito para magsugal eh. Diba, yung mga foreigner. 76? Wow. Puta, konti na lang, 100 na. At sa tingin ko, madadagdagan pa yan, mga pare. Naku, ewan ko. Tayo against tayo dyan sa kasi nakakasira talaga yan ng relasyon sa buhay, sa pamilya, sa mga kamag-anak. Kasi nga, syempre, putya, pag na-addict ka na dyan, wala ka ng sinisino. So ito yan. Meron tayong balita patungkol dyan sa nangyayari ng sugal-sugal na yan. Ito. Panoorin natin to. Paano ba bilang kami nakapaligid sa mga ganito, how can we actually really help? Hindi help para lalo silang malulong, kundi help talaga na para sila ay makaahon. Ayun. Okay. Well, lagi kong sinasabi, every time I talk to families, when they come to me for help, ang sinasabi ko lagi sa kanila is, paying their obligations or cleaning up their mess will really not help an individual who's... Yun. So sinasabi na ito ni John T. Si Sir na kung halimbawa nagipit na yung yung kamag-anak mo, yung anak mo, yung asawa mo o kung sino man na miyembro ng pamilya mo, kung nagipit na yun at nabaon na sa utang dahil sa sugal, kung babayaran mo yung yung utang nila, hindi yung makakatulong dun sa tao. Ang mangyayari, sila parang makakampante, makukumpiyansa na binayaran naman ni kuya, binayaran naman ni papa, binayaran naman ng asawa ko. Na okay lang pala, bumalik ako. Kasi may nagbabayad naman. Pag ganun, parang ini-encourage mo pa silang umulit. Kasi kung hindi yan mabibigyan ng, hindi niya paghihirapan o hindi siya mahihirapan na makatakas doon sa kinauutangan niya o doon sa mga bagay na atraso niya, di ba? Hindi niya matututo. At bumilang ka lang ng ilang araw, bumilang ka lang, lalo na yung mga addict na sa sugal, bumilang ka lang ng ilang buwan, ibalik na naman yan dyan, pasimple-simple yan, patago-tago. Buti nga ngayon, ang alam ko ngayon kung hindi ako nagkakamali, parang wala na yatang sugal dyan sa GCash, sa Maya. Wala na yata yung mga nakalink dyan sa mga online remittance. Sana talaga magtuloy-tuloy na to. Pero baka mamaya maging naman yan, sa PayPal naman, online banking, naku po. Sana lahat na para wala nang kawala. Pahirapan nyo yung mga gusto magsugal.
At sa sobrang hirap, sila na lang yung susuko. O kaya total ban na yung sugal na yan para manahimik na itong mga to. Addicted to gambling. Tapos ito, nakita nyo to, 32 million adults Filipino na online gambler. Grabe, 32 million. Ang dami niyan, putya. Oh, ito yung mga adult, Pilipino, at ito yung mga masasabi natin na nabilang pa lang. Paano pa yung mga hindi? Paano yung mga minor de edad? Paano yung mga bata? Paano yung mga dalagita, binata, di ba? Paano yung mga yon? Oh. Putya, mahirap talaga. Kaya nga malas eh. Kaya tingnan mo, malas ng Pilipinas eh. Malas na nga tayo sa presidente eh. Ay, nako. Ang nangyayari, nai-empower at nagiging nai-enable at natotolerate natin Ayun. yung habit. So what I tell families, of course, to seek professional help. Kaya sa amin, marami kasing Pilipino na undiagnosed. Hindi alam ng gambler na meron pala siyang genetic or predisposition na hindi niya nakikita na pwedeng maging sanhi ng addiction sa gambling. Oo. So meron kasing tinatawag na, halimbawa, yung in-example ko dun sa isa nating video, pag meron kasing tao na, alam mo yon, na pag gusto niya nang itigil, tinitigil niya. For example, ako, nagyoyosi ako dati. So, kung sinabi ko sa sarili ko na ititigil, hindi naman ako yung change smoker, di ba? So, ginagamit ko lang yung pag inaantok, pag noon yun. Pero pag sinabi ko, pag tinigil ko talaga, titigil ako. Hindi ako na-addict doon sa yosi. Unlike sa iba, talagang na-addict pagkatapos kumain, pagkatapos magkape, yosi, basta change smoker, ayun, na-addict. Meron kasing mga tao daw na gano'n na, alam mo yun, meron silang parang, sinasabi nga ni sir na na-diagnose na meron silang addiction na sa sarili nila, but merong wala. So, yun. Na-mention niyo po, no, yung sabi niyo po, genetic. So, Genetics Yes. yes. parang namamana yung habit? Ganun po ba? Yun. Namamana yung addiction. Ibig sabihin, genetically you're predisposed. So you will notice na kung sa ating, nung lumalaki Grabe, tayo, no? may mga bagay na may mga kaibigan tayo na kayang magsugal at kaya ring Ito. bitawan ng pagsusugal. Pero tayo, pag nagsugal tayo, dire-diretso. Oh, so yung pala yun. Namamana din pala yung pagiging addict. Ay, I mean, addiction. Namamana din pala. May genetics daw na sinasabi na parang, yun nga, yung example ko sa pagyoyosi. Tapos, ang example naman ni sir, meron tayong mga kaibigan na nagsusugal pero madali nilang naiiwanan o naiiwasan. Pero tayo, or example niya, yung tao na may ganun, na may namanang genetics na addict, nagtataka siya, bakit hindi natin matigilan? So, ano pala yun? Nasa genes pa. Nasa genes din pala yung pagiging addict, Nakakantina pa. So meaning you are predisposed compared to to your friends. Mm. So meron kang genetic factor na hindi mo nalalaman because you were not diagnosed. Ako. Okay. So, meron pong genetic factor. Pero ano po yung kadalasang kwento po ng mga Ito, mga pare. Basahin ko lang sa inyo to. Ito kasi, ang sabi dito, ito. The feeling when you are gambling can be mixed emotion depending on the situation. Okay? Nakalagay dito, excitement, thrill, the rush of risking money, and the possibility of winning big. So, yan kagad ang nararamdaman. Ito yung mga nararamdaman pag nagsusugal, Kaya kaya sila na-addict. Anxiety, nervousness. Okay, worry about losing money or making the wrong bet. So, ayun, medyo, alam mo yun, na aaning. Baga, anxiety na, ano ba to? Mali yung, taya ko. Parang ganun eh. Tapos, hope, anticipation. Tapos, meron ditong nakalagay, the what if feeling when waiting for the result. O, for example, tumaya ka dun sa kabila. Ano kaya kung tumaya ako sa kabila?
What if tumaya ako dun sa isa? What if kung nagbet ako ng mas malaki? What if kung tumama ako dito? Ganun. Diba? Tapos regret and frustration. Dito na papasok. Yung what if mo nung una, tapos meron ka ng regret. Tapos, if you lose, may feel disappointment or angry at yourself. So nagagalit ka. Tanga-tanga naman kasi eh. May ganun. Dapat kasi doon ako bumaya eh. Eto lang, inaano ko lang. Ano ko lang, dinadrama ko lang o ina-act ko lang yung diba yun na yun? Yung regret na dapat pala hindi na ako hindi ko na muna tinayaan yun eh. Dapat hindi na ako nagbet ng malaki. Regret, di ba? Tapos ito na yung isa. Confidence over confidence. Sometimes after winning, gamblers feel lucky or unstoppable. So ito na yun. 'Di ba nanalo ka na? O saya eh, 'di ba? Nanalo ka na, hindi ka pa titigil niyan. Hindi ka pa titigil. Kasi feeling mo ano ka pa, swerte pa ako, baka meron pa. So taya ka na naman ng taya. Taya ka na naman ng taya. O tataya ka ngayon, sige tataya ko muna tong mga, sabihin mo nanalo ka ng 20 mil. O taya ko muna tong 5,000, baka mamaya lumaki pa. Sa taya mo, to natalo yung 5,000, baka mamaya, ay, sayang natalo, pero taya pa ulit ako ng 5,000. Anyway, may 10,000 pa naman ako. Taya ka ulit ng 5,000. Binawi. Ba yan? Anyway, meron pa naman akong, pag nagtaya ako ng 5,000 pa, meron pa akong 5,000, so panalo pa rin ako. Baka dito, swerte na. Yun na, tinaya na ulit yung 5,000 ulit. So, ang natira na lang sa kanya, 5,000. Natalo na naman. Ano? Siyempre, sa eager mong gusto mong mabawi yung na panalunan mo na binabawi sa'yo, tataya ka ulit. Ayan na naman, another 5,000. Hanggang maubos na naman yung pera mo, hanggang maubos yung napanalunan mo, kukuha ka na naman sa extra mo. Tataya ka na naman ulit. Ayun na, dire-diretso na. Imbis na nanalo ka na, tinabi mo na, hindi, umano ka pa rin. Tumaya ka pa rin. Ito yung sinasabi na confidence or overconfidence. Overconfidence sometimes after winning, gamblers feel luck or unstoppable. So, hindi titigil. Tapos, ito na yon, yung huling-huli, addictive rush. For some, the brain release dopamine. Ito na yung sinasabi natin. The pleasure chemical making them crave the risk again. So, ito na yung sinasabi natin na yung parang yung feeling natin na kailangan ko to, kailangan ko pa rin. Yun yung addictive rush na parang nagpupush sa'yo na feeling mo, ang saya-saya mo pa rin kahit tatalo ka na okay lang kahit natalo ka na. Kasi na-addict ka na eh. So, ito naman yun nandito sa baba, okay? Psychological reason kung bakit malakas ang impact ng pagsusugal sa feelings. Okay, ito dopamine rush. Ito yung sinasabi natin. Kapag nagsusugal ka, lalo na kapag nananalo ka o kahit malapit ng manalo, naglalabas ang utak ng dopamine. Ito yung happy chemical na nagbibigay ng saya, excitement at thrill kahit minsan talo ka na, nagiging addictive kasi umaasa ka ulit lalabas yung feeling na panalo. So ayun, kahit talo ka, yung pakiramdam mo andun pa rin na malay mo manalo pa ako. Kaya nakaka-addict siya kasi parehas lang yung feeling ng nanalo, parehas din yung feeling ng natalo. So yun. Ayun yung sinasabi natin, okay? Variable rewards. Ang pagsusugal ay parang surprise system. So, hindi mo alam kung kailan ka mananalo. Ang unpredictable na ito, ang predictability na ito, ang dahilan kung bakit mas nakakakilig kaysa sa siguradong reward. Katulad ito ng slot machine, random ang panalo kaya nakakahook. So, hindi mo kasi kagaya ng mga halimbawa, for example, yung mga
matatawag natin na yung anong tawag doon? Mga raffle, 'di ba sa raffle alam mo kung ano yung mapapanalunan mo, alam mo kung ano yung mga item na yon. Unlike kasi dito sa online gambling o sa mga scatter na yan, hindi mo alam kung pag spin mo, hindi mo alam kung magkano yung mapapanalunan mo. Parang merong surprise. Doon ka na i-excite at doon ka na huhook sa surprise effect nitong pagsusugal. Para kang, mananalo kaya ako ng ano dito? Next time kaya na pag-spin, tatama ako. Parang ganun eh. Next time kaya na pag-spin, mananalo na ako. O next time kaya na pag-spin, mababawi ko lang. So, hindi mo alam. Wala kang alam dyan. Kaya nandun yung element of surprise na parang na-excite ka. Uy, ano ba to? Isa pa, pindot pa. So, yun. Okay, dito na tayo sa pang 3. Illusion of control. Minsan naiisip ng tao na kaya nilang kontrolin ang resulta. Halimbawa, swerte sa lucky number or may technique. Kahit na chance lang talagang nagbibigay ito ng false confidence. So, ito ay parang illusion of control. Parang iniisip mo na this time kailangan manalo ko. Parang mind over matter. Parang pag inisip mong matatalo ka. Pag inisip mong nananalo ka, mananalo ka. So, illusion of control. Kala mo may control ka dun sa mga bagay-bagay. Especially dito sa sugal. Ang nangyayari, nadidismaya ka. Kasi iniisip mong mananalo ka tapos hindi naman. Oh, di ba? Ayan ang mga epekto ng sugal. Ito pa, meron pa. Wait lang. Near miss effect. Ito yung yung muntik. Okay. Kapag muntik ka nang manalo, halos jackpot pero kulang ng konti, mas lumalakas yung urge na tumaya ulit para bang sinasabi ng utak mo, konti na lang, baka susunod. Ito na yun, yung sinasabi, muntik na. Uy, muntik na yung muntik na mag scatter. Parang ganun eh. Muntik na mag times 20. Baka mamaya, baka next spin ko pumalo to. So, tuloy-tuloy pa rin. Ang nangyayari, try ka ng try hanggang sa maubos na talaga yung pera mo. Wala na. Hanggang di ka panalunin. Okay? Meron pa isa. Isa pa. Escapism. Hindi ko alam kung tama ang basa ko dito. Escapism. Para sa iba, ang pagsusugal ay escape. From the word itself, escape. Para sa iba, ang pagsusugal ay paraan ng pagtakas sa stress, problema o boredom. Nagiging panandali ang escape kahit alam nilang risky. So, ito yung, alam niyo yung interview o yung video natin nung nakaraan kay Vice Ganda na ito yung sinasabi niya, ito yung mga bagay na parang, hindi to eksaka, ito yung mga bagay na, alam mo yun, yung galing ka sa trabaho, tapos pag uwi mo, pagod ka, stress, ka sa work, toxic yung work mo. Ngayon, maglalaro ka para makatakas ka dun sa mga bagay na... ayan yung sinasabi ni Vice Ganda na parang ito yung takas mo dun sa mga bagay o yung mga toxic na nangyari sa buong maghapon. Di ba? O ito yung takas o parang ito yung pahinga nila sa maghapong pagtatrabaho. Pucha, imbis na ipahinga mo nang, itulog mo na lang, manood ka ng movie, magsusugal ka pa. O anong nangyari? Imbis na meron kang ipon, boom, nawala na. So kaya hindi, kaya yung sinasabi ni Vice Ganda na makakapag-relax at makakatulong sa mga Pilipino. Hindi, no way. Hindi talaga. Kasi imbis na ipunin mo o tabay mo yung perang kinita mo sa maghapon na toxic na nga, pucha, isusugal mo pa, lalo ka magiging toxic. Pucha, lalo ka may stress niyan. Di ba? Iniisip mo na mananalo ka, okay, mananalo ko ngayon kasi magsusugal ako. Okay sana kung ikaw yung tao na sinasabi nito ni Sir John T. na anytime pwede kang kumalas o anytime pwede kang makaalis dun sa pagka-addict sa sugal. Diba? Paano kung ikaw yung tao na merong genetics o genes na nagiging addict o na-addict ka dun sa isang bagay? Pucha, mahirap kang kumalas dyan. Paano kung araw-araw? Diba?
every time na uuwi ka, magsusugal ka. Wala na, naging habit mo na. At mahirap nang maiwasan yan. So, ayan yung mga bagay na ano natin, na ito, epekto at yung nararamdaman mo pag nagsusugal ka. So, ewan ko sa inyo mga pare, kung kayo ay nagsusugal, itigil nyo na habang maaga pa lang, ha? Sinasabi ko sa inyo, hindi magandang bagay o malas yan sa buhay. O sabihin na nating minsan siniswerte ka. Oo, minsan siniswerte ka, nananalo ka, pero isipin mo yung ganito na lang ang gawin mo, ha? Ilista mo yung mga natatalo mo sa sugal. Tapos ilista mo yung mga nananalo na papanalunan mo sa sugal. O, online gambling. Tignan natin kung mas malaki yung panalo mo dun sa natalo mo. Sure ako na mas malaki yung talo. Sure ako dyan. 100%. Kasi walang nananalong meron siniswerte pagdating sa casino, nagbibigay sila ng ganyan. Pero isipin nyo muna kung gaano kalaki yung natalo nila bago sila nanalo. See? Yeah? Ganun lang kasimple yun. Kaya kung ako sa inyo, sa mga nagsusugal dyan, na mga subscriber natin, kayo, payong kaibigan, payong kumpare, payong kung ano man tayo, payong tropa, tigilan nyo na po yung sugal na yan. Kasi talagang unti-unti niyang sisirain yung pagkatao mo, sisirain yan yung pamilya mo, sisirain yan kung ano man dapat niyan sirain. Diba? Parang droga din yan. Na-addict ka sa droga, nasira ang pamilya mo, di ba? Ganun yan. Kaya kung ako sa inyo, maaga pa lang, tigilan nyo na yan. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? Pululong po sa online gambling, for instance. Yes. Ang kadalasing kwento is it starts with, yayaan. Just like drugs and alcohol. Yayaan, without them knowing exactly who they are and what they are, and if they are genetically predisposed. Pag niyaya sila, nagustuhan nila, they have experienced a cloud-9 feeling. Hindi na nila makakalimutan ito. Ang brain will record the cloud-9 feeling of winning. Yun. So, diba? siyempre, pagka meron kang cloud-9 feeling of winning, magsi-switch on ngayon yung genetic na sinasabi ko sa iyo. Ayun. Para siyang invisible switch sa brain natin. So parang pag nakaramdam ka na ng cloud-9 o yung, alam mo yun, yung feeling na lumilipad ka pag nanalo ka, para magsuswitch na yung automatic daw na magsuswitch na yung kaadikan, yung genetics na sinasabi niya na meron ka para maging addictive, para ma-addict ka doon sa online gambling. Galing, no? Pero kasi yung brain natin may nire-release na I think teka lang, isa-search ko lang kasi nakalimutan ko yung chemicals that release. Wait lang or in lab. So ano nga to? Endorphins, parang mali ako. Dopamine, oxytocin, love hormones, okay? Serotonin. So norepinephrine. Neuropeneparin. Pasahin So parang parang ito yung dopamine parang ito yung parang sa din, parang yung in love ka, parang yun pag nai-in love ka. Nagre-release yung brain natin ng parang excitement. Alam mo yon, yung parang kinikilig ka, hindi ka mapakali. O alam mo yon, yung feeling na tuwing kasama mo yung yung crush mo parang reward yun sa'yo. Ganon din sa pagsusugal. Ganon din. Kaya hindi sila kaya hindi sila nagkakalayo
Yung pag na in love ka, pwedeng mapabuti ka o pwedeng mapasama. Pucha, ba't napunta tayo doon? Ba't kinonek mo doon, paring RJ? Hindi. Kasi parang pareha sila dopamine din yung excuse me. Yung nire-release ng brain natin pag tayo nakakaramdam ng in love. Kasi excitement Parehas dyan sa pagsusugal. Na-excite ka. So, ang sabi ng science teacher namin noon na pag gusto mong makaramdam ng happiness, kumain ka daw ng chocolate. So, kung kayo, mga kababayan, yung mga nagsusugal nating mga tropa dito, try nyo kaya kung para maiwasan yung sugal, kumain kaya kay chocolate. Hoy, walang walang kasiguraduhan yun pero i-try nyo din. Na nag-turn on yon when the Cloud9 feeling or the neurotransmitter secretes happy chemicals, excessive happy chemicals Yun. into the brain. Happy So chemicals. hindi niya yun makakalimutan. Marirecord na yun ng brain niya tapos paulit-ulit niya nang gagawin. Hahanap-hanapin niya na yun. So, yung pala yun. Parang kanta ng River Ma, hinahanap-hanap kita. Kasi yung feeling na excitement, yung may reward kang inaasahan o parang surprise effect, yun yung hinahanap-hanap. Hindi naman yung Kasi yung iba, tignan mo, isipin nyo yung iba, ang laki na ng talo pero sugal pa rin ang sugal. Kasi ang inaano nila doon, parang doon sila na-addict doon sa pakiramdam. Sa pakiramdam na nagsusugal sila. Sa pakiramdam na nire-release ng ating utak. So yun. 'Di ba ganun kasimple? Kaya kung ako sa inyo, kung may mga ganun kayo, kung meron kayong addictive attitude, huwag nyo lang simulan. Kasi pag sinimulan nyo yan, mahirapan na kayong makaalis. Diba? Yun ang problema. Kung paano kayo aalis. Madaling pumasok, pero mahirap umalis. Ayun. Ma-realize mo na lang siguro na wala ka ng pera, hirap na hirap ka na sa buhay. Kaya malas yan Malas yan Kita mo, yung imbis na yung pera, tuloy-tuloy yung pasok, hindi tuloy-tuloy yung labas. At magtataka ka, one time, wala nang pumapasok na pera sa'yo. Sugal ka ng sugal. Okay? So, tigilan nyo na yan para masaya tayo. So, ito naman yung isa nating issue. Naku po. Ito na parang yung McDo. Kasi meron tayong nakikita o mga post. Ewan ko kung totoo yan Hindi naman natin pinapaniwalaan yung mga yon. Na yung ibang McDo daw, o karamihan daw sa ibang McDo, wala nang kumakain o bihira na yung kumakain. Dahil doon sa pagbo-boycott doon sa McDo dahil sa ginawa ni Vice Ganda o sa sinabi ni Vice Ganda patungkol kay Pangulong Duterte. So sa dami siguro na nagmamahal kay Pangulong Duterte, hindi na sila kumakain sa McDo kasi ang endorser si Vice Ganda. Siyempre, malaking lugi yan kung halimbawa ang isang branch mo ang isang branch ng McDo sobrang lakas. 'Di ba? Maganda yung lugar tapos ang mga tao doon biglang bagsak yung sales. Malaking factor 'yun sa isang fast food. Alam nyo, bad trip din ako sa McDo. Noon pa naman Hindi ako bad trip sa pagkain o kung sino mang endorser Wala akong pakialam dyan. Masarap naman ang pagkain ng McDo, okay naman. Tsaka gustong-gusto ko dyan yung gravy nila. Yung gravy nila, tapos yung chicken nila. Kasi meron silang only gravy yung nakalagay na doon sa ikaw na lang magpupush ng gano'n. Gagawa akong sabaw Okay naman yung McDo, walang problema. Walang problema sa McDo, okay? Ang pinaka-problema ko lang, ang tagal. Ang tagal ng serving nila. Putang ina, fast food nga Ewan ko ba kung sinasadya nila na patagalin para mukhang maraming tao at mahaba ang pila o talagang mabagal sila. Ewan ko Hindi naman lahat ng McDo ganun. Pero kadalasan, lahat ng pupuntahan ko, drive-thru nga. Kaya ka nga nag-drive-thru para mabilis Hindi.
Hindi, mag-park muna kayo dun, sir, kasi ano. Tangin lang yan. Kaya ka nga nag-drive-thru para mabilis. Putay na hindi eh. Lalo ka pang tumagal. Compare naman dito sa Jollibee, mas mabilis naman yung kahit may mga Jollibee din na mababagal, pero mas mabilis talaga yung Jollibee mag-serve unlike dito sa McDo. Ito mga pare, mga banateros, hindi naman lahat ng McDo na sinasabi natin ganun na, yung mabagal na. Pero kadalasan talaga ang bagal. Oo, totoo. Taas kamay ng mga naka-experience ng mabagal na McDo. Walang problema sa pagkain ng McDo. Masarap yan. Halos pares lang naman Jollibee yan eh. Diba? Pares lang naman halos eh. Ang problema lang yung serving nila ang bagal. Fast food ba kayo o slow food? So ito na nga ang nangyari. Parang dahil sa ginawa ni Vice Ganda o sinabi ni Vice Ganda, parang nagpalit na yung McDo ng endorser. Ito hindi natin sinasabing ito talaga yung nangyari. Pero nagtataka lang tayo, bakit parang ang bilis? Parang ilang araw lang, bigla nang si Heart Evangelista na ngayon ng endorser ng McDo. Diba? Ewan natin kung end of contract na to si Vice Ganda o hindi natin alam kung ano. Diba? Pero magtataka kayo, from concert, biglang parang wala pa yatang 1 week no? May 1 week na ba? Biglang palit kagad sila ng endorser. So, tingnan natin tong video na to. Tayo na lang ulit, Jomart. Tapos kamukha. Sorry na kagad Sorry. Sorry mga. Parang kamukha pa ni Vice Ganda yung yung isa. Tsaka ito ang totoong maganda, si Heart Evangelista, putya. Talaga Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Wala daw point yan. So, siya ng bagong endorser ngayon. Hindi ko alam kung si Vice Ganda endorser pa rin ng McDo o parang dadagdag lang to si Heart. Hindi natin alam to hindi pa natin alam. Pero ito kasi yung lumabas ngayon. Parang ito yung sinasabi ng mga nagko-comment o yung mga netizen na pwede na ulit tayong kumain sa McDo kasi hindi na si Vice Ganda ang endorser. Pero alam nyo mga pare ang galing ng ginawa ng McDo dito. Ang galing kasi kung totoo man na bumagsak yung sales nila dahil kay Vice Ganda, dahil sa ginawa ni Vice Ganda at binoboykot nga ang McDo dahil hindi nagustuhan ng mga Pilipino yung ginawa ni Vice Ganda, ang galing ng ginawa ng McDo. So, nagpalit ka agad o kung eto hindi mga pare tingin ko lang. Hindi ko alam kung ano yung kwento nito, kung talagang end of contract na si Vice Ganda o talagang pinalitan. Pero kung pinalitan si Vice Ganda, ang galing ng ginawa ng McDo. Kasi kung bumagsak yung sales nila, pinalit nila ngayon si Heart Evangelista. O bakit? Para mabawi nila yung mga Duterte supporter na ayaw na kumain sa McDo. Alam nyo kung bakit? Kasi naalala nyo si Cheese Escudero asawa to si Heart. Tapos yung impeachment na basura dahil sabi ni Escudero na hindi na unconstitutional din yan. So parang ang ginagawa ng ito naiisip ko lang Maaring mali ako mga pare, maaring tama, maaring mali, hindi ko alam. Pero naiisip ko lang na ang galing ng ginawa ng McDo na ginawa nila na si Heart Evangelista ang pinalit nila kay Vice para bumawi dun sa mga DDS na nabad trip kay Vice Ganda. Ang galing no? Naisip nyo ba yon? Naisip ko lang kasi ang dami namang artista na pwedeng ilagay. Bakit si Heart Evangelista? Kasi asawa niya si Cheese Escudero. Na si Cheese Escudero na tumayo doon sa Senado para hindi matuloy. Hindi naman. Nanindigan si Escudero patungkol doon sa impeachment na hindi na dapat ituloy. At nagbigay siya ng statement na
anong tawag dito? Pamumuliti ka lang yung ginagawa nyo patungkol kay BP Sara. Oh, di ba? Nagbigay siya ng statement na ewan ko kung siya ba yun o si Cayetano yata yun. Kung gusto niyong talunin kung ayaw niyong umupo talaga si BP Sara sa 2028, talunin niyo na lang. Hindi ko alam kung si Cayetano ba si ano eh. Basta nagsabi siya na pabor dito sa sa impeachment ay sa pagka basura ng impeachment ni BP Sara. Ayun lang naman ang naisip ko. Kaya siguro nilagay ng McDo itong si Heart Evangelista para maging new endorser nila para nga naman mabawi yung mga DDS na ayaw kumain sa McDo. Di ba? Maari pong mali ako, maaaring tama, hindi ko po alam. 'Di ba? Ayun lang naman. Na ano lang 'yun, naisip ko lang po 'yun. Na baka mamaya ganun ang ginawa nitong McDo para makabawi sila. Kasi kung babagsak nga naman yung sales nila ay ibang ano na 'yung usapan na 'yun. Kahit sikat ka na endorser, kung babagsak yung ano nila, tanggalin ka namin. At ipapalit natin yung malapit. Hindi naman malapit si Escudero eh. Hindi naman malapit. Kumbaga siya yung masasabi natin, siya yung tumingin o yung nanguna pagdating dyan sa impeachment ni BP Sara. Hindi nga natuloy kasi unconstitutional at ginamit niya yung pagiging abogado niya para doon sa impeachment. At pinaboran niya yung sinabi ng Supreme Court. Kasi yun naman talaga dapat eh. Supreme Court na nga yun eh. Oh, 'di ba? Ganon kasimple eh. Dahil asawa to ni Escudero, etong nilagay nila. 'Di ba? Ayos ba? Kaya may McDonald's rewards, may point yan. Now, every McDo order earns Kasi ang daming artistang pwedeng ilagay diyan eh. Pwede si Alden Richards. Pwedeng ako. Joke lang. Diba? Pwedeng kasi masyadong halata pag yung alam mong DDS yung ilalagay nila na na artista eh, di ba? Pwedeng ilagay dyan si Banat Bay, di ba? points for free rewards. Download now. Oh, so yun. Di ba? Ganon kasimple. Eto mga pare, hindi natin alam kung tinanggal na yan talaga si Vice o pandagdag lang to si Heart Evangelista. Parang pang balance siguro. O pangbawi si Heart Evangelista dun sa mga nawalang, alam mo yun, customer ng McDonald's. Parang nagutom tuloy ako. Pwede na tayo mag-McDo. Wala na si Vice. Pero ang lupit kung ito yung nasa utak ng McDo, kung gano'n ang nasa utak niya, kung gano'n ang inisip nila, siya ang galing. Kasi bumagsak sila doon dito kay Vice Ganda na kumontra kay Pangulong Duterte na sinabihan si Pangulong Duterte ng kung ano-ano. Nagalit ang mga Pilipino. Kumuha sila ng endorser na asawa ng Senate President na nagpatigil ng impeachment. Hindi naman nagpatigil, kumbaga pumabor doon sa ng Supreme Court, decision ng Supreme Court na hindi na itutuloy ang impeachment, unconstitutional. 'Di ba ang galing? Ang lupit ng marketing ng McDo, lupit talino So yun. Yan ang ating napag-usapan ngayon. Number 1 na tayo sa pagdating sa sugal. 32 million ang mga Pilipino o ang mga adults na nag-online gambling. At syempre, si Vice Ganda tinanggal na yata ng McDo. I'm not sure about that. Okay, hindi ako sure doon sa tinanggal si Vice Ganda. Maaaring end of contract na. Maaaring tinanggal, pero hindi tayo sure dyan. Pero alam nyo mga pare, kumain pa rin kayo sa McDo.
Hindi, wala na naman si Vice eh. Pwede na siguro. Kasi kawawa din yung mga empleyado niyan kung magsasara yung McDo, di ba? Yung mga produkto na lang ni yung mga produkto na lang ni Vice ganda ang nyo. Halimbawa, yung mga cosmetics niya, putya na. Mag-i-endorse ka ng magbebenta ka ng ganyan o cosmetics ka, hindi ka naman maganda. Mag-endorse dapat niya mga beauty queen. So anyway, ito lang ang ating video mga pare. Maraming salamat sa pagsama sa atin. Kung nabadrip kayo at kung kayo ay nagsusugal, tigilan nyo na yan ha. Pero bago ang lahat, kung nagustuhan mo itong ating video, huwag ka kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. At syempre mag-like at mag-share ka na rin ang ating video. Para mas marami tayong nakakalam, mas masaya. Ay, huwag nyo kakalimutan yung aking Facebook page at ang aking TikTok account na paring RJ Banateros. Palakpakan. Maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Kita-kits po ulit tayo next time. Ako po si paring RJ, para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong takot.